pinag-aaralan yung mga experiences nyo. That's why you are excelling kung nasaan po kayo ngayon because of that humble heart that willing to help others. At doon po nagiging satisfied po kayo sa trabaho nyo sapagkat alam nyo po na meron po kayong natulungan. So, leadership po, it's not about position. I do believe si Sir as a dentist, hindi siya yung alam niyo yung parang, ay, dentist ako. Alam niyo yung galboso? Dahil nakakamusulig ka, but makilevel siya sa inyo. Amen. Just to reach your heart. Ganun din sa Lord. He need to go, makilevel siya sa mga tao na kahalib-halubili niya. Sa mga poor, naging poor sila. So it's not about the position, but it's about the posture of our heart. Hindi siya nandito para to carry his crown, but that towel. He came here na with his authority, but nandoon yung kahit may otoridad siya, nanibabaw hapon ang pagpaka-mautsanan, humility. So, napakaganda po talaga na tayo ay nasa isang ito na ito, alam natin na mapagpakumbaba tayo sa bawat isa. There is peace. And as kayo po, you are extending your hands sa mga nasa community, God wants us na we will apply that patience. Kailangan patient na? Gentleness, understanding, and showing kindness sa mga tao as just like how Jesus Christ lead us, no? Na makita ng mga tao na may Diyos sa inyong buhay. You have no idea po na the moment na nandun po kayo sa community, you are influencing children knowing na you're a nurse. Like, oh, Mama, I want to be a nurse also. Parang ganun, di ba? Mama, I want to be a dentist. Alam niyo, pag once na yung haplos ng isang dentist ay meron gentleness, pag giligtan last week, ito ba kami po? Di ba pag once meron ang harsh, grabe po kami. Hindi kayo sumabalik, di ba? Pero the moment na atong kanabitang care, people will admire the way paano yung pinapakita nyo, and you are influencing them. And there will be another generation na, I want to be like you. I want to be, ma, gusto na ako mahimunga na, di ba? Ma, gusto din ako mahimong bombero. Gusto ko mahimong police. Pag once na meron silang nakikita na mabuti, they want to imitate it. And we are leading this new generation. Amen. So lahat po ng ating ginagawa, meron pong kabuluhan. God is teaching us, kasi si Jesus, kung hindi siya nagbigay ng compassion sa atin, kung hindi naging maawain ng Panginoon sa atin, hindi siya pupunta dito sa lupa upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. I cannot imagine ko talaga yung buhay ko ngayon kung wala ang Panginoong Diyos, and I am not here to serve strangers. Kumbaga, hindi pa ako sanay magising talaga ng maaga. This is the first time na mag-minister ka rin sa'yo, Jigani, kasi mata ko nagbigay, Jigyo tag-10, wala namang bigay anak na. So, dugay Jig ko mata, but I don't want to throw this away because I want to use this opportunity that I can also share, impart ko ano po ang meron sa binigyan ng Panginoon Diyos sa akin. So, God wants us na maging maawain. To those people na mga matatanda, I always look, pag once na yung matanda, iniisip ko, tatay ko yan. That's why I want to show compassion. I want to show kindness. Minsan, alam niyo, wala na siya, so baga na sa oras ninyo, hindi na level, kumbaga hindi na to scope ng inyong trabaho, but ginagawa niyo pa rin. Tama po. That is compassion and kindness at kabutihan ng puso ninyo. And I do believe po, hindi po yan siya, kumbaga, hindi po siya in vain. Ang Diyos ang siya, magsusukli niya. Greatness is found in serving others. Kahit ano po yung posisyon niyo dito, but if yung kagalakan niyo po is, merong mga tao na their gift is to serve, na nagiging, alam mo, para sa ating kapuyan yung ginagawa, pero mas ginamit ang active kayo siya mabuhat anak, kahit diha siya ganahan. Kaya iyang give to serve.
anything. So, sino ba yung pinakadakila, hindi yung mga nasa posisyon, kundi yung mga taong that are willing to serve. They're willing to serve. Matthew chapter 23 verse 11, the greatest among you will be your servant. If you want to be great, kung nais niyo po na maging kanabitang malaki ka or yung tangyal ka or ano ba, what's the right word, greatest? Ikaw yung pinakamataas, magpakumbaba ka. Iyon po ang tunay. You have to serve. That's why the Lord commanded us na tayo po ay magsilbi sa bawat isa. So, as a health workers, you lead not from a platform, but from every bedside, every clinic, to sa mga homes, community, para po kayo ay makatulong. Kaya po ang inyong buhay ay importante. Malaking tulong po kayo sa komunidad kasi kayo po yung may mga tao doon na hindi na makapunta ng hospital but you extend, you reach out. Just like our Lord Jesus Christ, alam natin na hindi tayo maliligtas kung walang Diyos na pumunta dito sa lupa para mamatay dyan sa krus, para magbayad sa ating kasalanan sapagkat ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Tayong lahat ay namatay dahil sa ating kasalanan. Itong espiritu natin ay patay dahil sa kasalanan. But when Jesus Christ died on the cross, the moment that you put your faith in Christ Jesus, pinaniwalaan na natin na more than 2,000 years ago, meron na nagbayad sa ating kasalanan. Pag itotoo na iyong tinanggap na siya ang nagbayad sa iyong kasalanan, yung pananampalataya mo, your faith is the one that made you righteous. Yung pananampalataya mo sa Diyos, mo'y nagmatarong sa iyong heart. So, katulad din po yung the moment na tayo po yung nag-i-extend, tayo po yung lalapit sa mga taong nangangailangan. So, tayo po ay isang instrumento ng Panginoong Diyos para sa healing and hope. I want to share, your service is not small, but it is sacred. Yung malaking tulong po yan sa mga taong nangangailangan. I want to give you I want to share po pala sa ating isang nangyari last week. God is so good and Jesus is real. Ito po yung totoong sitwasyon. There was last Friday pala. God is so real. In-invite ako ng isang kaibigan ko, ng isang pastora. Sabi niya, tayo mag-Bible study tayo. Sige. So pumunta kami doon sa isang bahay ng matanda. And then when I saw her, I heard the voice of God say, pray for her. Hindi ko alam na paralyzed pala siya for 4 years. Okay, God. So pasok ako, nag-Bible study. Then right after the Bible study, nag-closing prayer. And God leads me to her to lay hands. And I was in the Spirit. And I pray in the Spirit. And I speak healing upon healing. Kasi siya for 4 years, ganyan lang yung kanyang kamay. At tapos hindi siya halos makalakad. Ganyan na yan siya. And I lay hands in the mighty name of Jesus. I said, be healed. Alam niyo po ano nangyari sa kanya? As in, grabe iiyak na. And she extended her hands and she did this. Grabe takot kasi siya nagpapak. Hanggang dito lang yung bag before yung hindi siya na-pray ha. But that time, as in grabe yung iyak niya. Nasa kamusta na, sabi niya, nagalusin daw ang iyahang mga veins. Nagaluan. Ay grabe yung iyak. Salamat siya. And it's not because of me, but because of Jesus Christ. God is real. So, I'm just an instrument of God. Kayo din po ay, kumbaga, instrumento ng Panginoon Diyos. If we will just believe, sabi ni Lord, you don't see the glory of God because you don't believe. But if you want to see God's glory, we need to believe kahit hindi pa natin nakikita, and that is faith. Amen. So no matter kahit ano po yung inyong mga kalagayan ngayon, there's nothing that God cannot do. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya ng Panginoon, ibalik yung ating pangangatawan.
most of us tayo ay we are dependent sa ating sariling kakayahan, right? To our own power. But God said, may sa Biblia sabi, bakit po bulag yan? Bakit ang batang yan ay bulag? Bakit ang batang yan may kapansanan? Ito po ba'y dahil sa kasalanan ng kanyang magulang or dahil sa kanyang kasalanan? Ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi dahil sa kasalanan ng kanyang magulang, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi upang ang kapangyarihan ng Diyos ay makilala. Amen? So God has a reason. So let's continue. I hope you're blessed with that. So, being a leader, we must carry the towel like Jesus Christ. We must carry that service. Dapat tayo ay handa tayong mag-serve without expecting in return. Amen po. Yung tayo na nasa katawang tao pa siya, he acknowledged the Lord. That's why I encourage you na if we truly acknowledge the Lord, na siya po ang makapangyarihan sa atin, He has control sa atin, let us talk to our God. Kasi po, ang importante ngayon is tayo po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon na siyang nilikha sa atin. It's not about religion, it's about relationship. Tayo po ay magkipag-relasyon sa ating Diyos Ama. Amen. Yun lang talaga upang tayo maging isa sa Panginoon Diyos katulad kay Hesus Kristo. Na kahit saan po, kahit ano po inyong ginagawa, huwag niyo po hindi lamang parte ang Panginoon Diyos sa inyong buhay, kundi siya po ay ating buhay. Amen. So, kinsa ba ang mas kanalitang makahit sa inyong heart? Diba those people na kung saan na they are there to serve? Tama po na meron silang ambag. May ambag dito sa opisina. Amen? Na nakakatulong sa pangkalahatan, hindi sa pangsarili. Nais na tayo na mabuhay sa pagpakumbaba sapagkat iyan lamang po ang tanging paraan upang tayo ay maipataas ng Panginoon Diyos. Whoever humble themselves before God will be exalted by the Lord in His time. Amen po. So Jesus washes feet. You serve your community with humility and love. So John 13:14, this is the last. So in John 13:14, again, you also should wash once another feet, lead with compassion, lead with service, and lead like Christ. So yun po ang nais ng Panginoon Diyos sa inyong pag-alis. Ngayon, remember po that your hands is the hands of God na ginagamit niya to extend, to comfort those people na may mga sakit. You are the hands of God. And God wants na mabait po ang Panginoon Diyos, hindi malupit. So, pero kahit ganyan na, sa tao may sakit, it really comforts that person. So, extend your hand to those people na hindi kayo tumitingin sa kanyang estado sa buhay, hindi kayo tumitingin sa kung gaano ka-thick yung kanilang bulsa, but you treat them with equality. Amen. So not just with authority, but with a heart. For the best leaders are those who serve. Amen. So yan po, nais ko po na ma-impart sa inyo, and I hope na meron po kayong, to remind you, alam ko na alam niyo na po yan, but just to remind us, sometimes we needed someone to remind us kung ano po talaga ang tunay na leadership. Tunay na nabubuhay tayo as a healthcare provider. Be compassionate and always carry that talent, that ready to serve without expecting in return. And I do believe that the Lord will bless you with that.